Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Ah, sa araw na ito ay mag-aaral tayo patungkol sa Bible and Science, ang Biblia at ang siyensya. Sa Genesis chapter 1 verse 1, this is the first book of the Bible and first chapter, first verse. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And then Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Okay? Ang Bible ay nagdedeklara ng kalulhatian ng Diyos. Okay? Na hindi na siya nag-e-effort na patunayan na merong Diyos. Pinapakita sa Genesis chapter 1 verse 1 na ang Diyos active siya, na naglikha ng langit at lupa at lahat ng bagay, invisible and visible things. God created science. As science, by its simple meaning, a body of organized knowledge. Okay? Nilikha ng Diyos ang siyensya dun sa kanyang meaning na it is an organized knowledge. Okay? Kung saan, kasi ang Diyos natin, no, ay Diyos ng katalinuhan. The God of the Bible is an omniscient God. So, He created all the elements of physics, matter, space, energy, time, okay, at iba pa. Okay? And then, sa Psalm 104 verse 24, sabi dito, O Lord, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Ang lahat ng creation ng Panginoon, yung universe, yung living things dito sa earth, na tayo mismo mga buhay na tao, ay katibayan na merong Diyos na dapat nating purihin sa kanyang dakilang nilikha. Diba? Nilikha niya ang lahat ng bagay, lahat ng tao na katulad ko at katulad mo. Okay, na dapat nating pasalamatan siya sa kanyang nilikhang mga bagay-bagay. Okay? Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and click the notification bell. Kung tayo ay naniniwala sa siyensya, di ba? If we believe in science, we must believe in God. If we believe in science books, we must believe the Bible. Okay? Dahil ang Bible ay nagaling sa salita ng Diyos. Okay? Pero hindi lahat ng mga nakasulat sa science book ay totoo eh. May mga mali. Diba? May maling pagtuturo sa science book na nagko-contradict sa katuruan ng salita ng Diyos. Katulad nung Big Bang Theory and Evolution Theories by Charles Darwin. Okay? In the book of Genesis, as it calls the book of origin, in chapter 1, ay nagtuturo ng creation ng lahat ng bagay eh. At doon natin, ito muna yung pag-uusapan natin, bago yung 8 bagay patungkol dun sa mga discoveries ng tao. Okay? Unahin ko muna itong yung 6 days of creation. Okay? Unahin ko muna itong 6 days of creation bago ko i-share sa inyo yung 8, no, na discoveries ng tao. Bago madiscovery ng tao, matagal nang nakasulat sa Biblia. Bible and Science, the 6 days creation, Genesis chapter 1. No, ito yung sunod-sunod na sequence nung nilikha ng Diyos. Ito yung mga bagay-bagay na nilikha niya within 6 days. No? Yung 7th day is God rested. No? Namahinga siya ng 7th day, hindi dahil sa napagod siya, kundi gusto niyang i-appreciate yung lahat ng nilikha niya from 1st day to 6 days. Okay? Number 1, light sa verse 1 to 3. Okay? Number 2, firmament or the sky, yung the atmosphere, verse 6 to 8. Tapos sa 3rd day, water, land, okay, sa verse 9 and 10 yun. And then vegetation, yung mga halaman, diba, mga puno, verse 11 to 13.
Sun, moon, stars, verse 14 to 19. Fish, falls, o yung mga birds, di ba? Verse 20 to 23. Animals sa verse 24 to 25. And man, verse 26 to 31. That is recorded in Genesis chapter 1. Etong 6-day creation ay nagko-contradict yan sa mga katuruan patungkol sa Big Bang Theory and Evolution Theories by Charles Darwin. Okay, nung nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay kasama yung universe, syempre, taliwas yan sa Big Bang Theory na kung saan hindi siya biglang po lilitaw ang lahat ng bagay sa mundo kung walang gumawa nun. Diba? Yung cause and effect. Ang lahat ng cause ay nanggaling sa Diyos. Okay? Ito namang evolution theories, dito kasi sa 6 days, no? Actually, yung creation ng mga ng isda, ng ibon, separated no? Tsaka yung mga animals, land animals ang tinutukoy dito no? Yung number 6 ay separated. No, hiwalay-hiwalay sila at huling-huli yung tao naka-separate din. Kasi sa evolution theory na kung saan ang living things daw ay nanggaling sa isang cell, no? Origin of species, di ba? Ni Charles Darwin. And yung tao daw nag-evolve from monkey or from ape hanggang naging man, unti-unti naging tao in the process of millions of years. Grabe, no? So, hindi lahat ng nakasulat sa science books ay totoo. Na hindi alam ng maraming tao na meron ng dineclare ang Bible patungkol sa mga bagay na yon. Okay? Maraming no? Maraming pag-aaral patungkol dito sa science and Bible, 'di ba? In fact, yung science pa lang maraming branches ng science, 'di ba? Pero ang i-share ko lang sa inyo ay 8 discoveries na na-discover ng mga tao na matagal nang nakasulat sa salita ng Diyos. As man continuously observes, studies, and discovers the wonderful creations of the omniscient God, some discoveries were already written in the Word of God, no? Kaya, 8 ito. Number 1, the law of gravity. The law of universal gravity by Isaac Newton, no? Si Isaac Newton ay nabuhay noong 1687. Pero sa Bible, nakasulat na yung sinasabi rito, no? Job 26:7, hangeth the earth upon nothing, na ang mundo ay nakabitin sa wala o nakalutang sa kalawakan, okay? Sa kawalan. Number 2, The Revolution of the Sun by Bertil Lindblad. Sabi rito, which is as a bridegroom coming out of his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it. Yung nakasulat sa Psalm 19 verse 5 to 6. Ang tinutukoy dito na yung araw ay gumagalaw. Siya ay umiikot, nagre-revolve around the galaxy. Number 3, the earth is spherical in shape or oblate spheroid. Bago pa na-imbento yung mga telescope na malalaki at mabago pa na-imbento yung mga satellites, dineclare na ng Bible na ang mundo ay bilog. Na sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 22, it is he that sitteth upon the circle of the earth. Yung circle doon tumutukoy sa spherical shape of the earth. Number 4, the inside structure of the earth, yung the core. Na pag-aralan ng mga scientists, no, yung mga geologists na kalagitnaan ng mundo ay mainit. Merong apoy, sabi dito sa Job chapter 28 verse 5. Okay? Ito yung mainit na kaya yung mga bundok ay yung mga
yung mga bulkan ay may lumalabas na lava na mainit na umaapoy, ay galing yan dun sa kalagitnaan ng mundo, yung Dakor, na kung saan meron daw apoy dyan. Sabi dun sa Book of Job chapter 28 verse 5. Okay? Number 5, the navigational equipments and gadgets. Okay? Yung mga gadget natin, okay? Ngayon, yung cellphone natin ngayon, ano yan sa sa tower ng providers, di ba? Tapos yung tower ng providers, connected sa mga satellites, artificial satellites ng mga na ginawa ng tao. Pero sa umpisa, kapag tayo ay maglalakbay sa dagat man, sa kalagitnaan ng dagat, di ba? Hindi mo malaman kung saan yung south, north, east, west, maliban na may dala kang may dala kang compass, di ba? Pero still, kung hindi sapat yung compass para makarating ka dun sa destination mo, maliligaw ka, di ba? Or sa kalagitnaan ng disyerto o sa kalagitnaan ng gubat na madilim, di ba? Na kinakailangan mo ng navigational gadget or equipment, di ba? Lalo na kung nasa kalagitnaan ka ng kalawakan. So, yung mga nasa kalawakan ay yung mga satellites natin, no, ng tao na ginagamit na na navigational equipment or tools, no, para diyan kumokonek yung mga cellphone, di ba, yung mga computers natin, para malaman natin yung lugar, di ba, kung saang lugar tayo sa mundo o sa space man. Yung mga gadgets na yan, nakabase din yan dun sa almost fixed star sa kalangitan. Kung kaya nilikha ng Diyos yung araw, yung buwan, yung mga bituin, alam ng Diyos na gagamitin yan in the future para sa navigational purposes. Number 6, world's time zone. Okay? Recorded in Luke chapter 17 verse 34 to 36. Ang sabi rito, I tell you in that night, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, there shall be 2 men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. 2 women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left. Verse 36, 2 men shall be in the field, and one shall be taken and the other left. Okay? Kung mapapansin nyo sa picture ng globe, ng mundo, na mayroong mga kulay dilaw na guhit. Okay? Actually, hindi straight lines, mga curves, na vertical curves, na yan ang nagre-represent ng time zone. Ang bawat bansa ay merong kanya-kanyang time zone. Ang United States ay meron siyang 6 na time zone kasi malapad yung kanilang territory. Okay? Halimbawa, sa atin dito 1:00 ng hapon. Sa Japan naman, ang time zone nila doon 2:00 ng hapon sila. Advance sila ng 1 oras. Okay? Maganda yung opposite side. Halimbawa sa atin, 1:00 ng hapon, doon sa East Coast ng United States, doon sa Maryland at iba pang lugar doon, ang oras doon is 1:00 o 12:00 ng madaling araw. Okay? Halos opposite ng oras natin dito sa Pilipinas. At ang Panginoong Hesukristo ay aware dyan, na kung saan sa kanyang pagdating ay kukunin niya yung mga anak ng Diyos sa time ng rapture, at kukunin niya simultaneously, may kukunin siya sa lahat ng mga bansang merong Kristiyano, na totoong Kristiyano. Okay? May kukunin siya sa Pilipinas ng bandang 1:00 ng hapon, kung darating siya ng 1:00 ng hapon. At the same time, ay may kukunin siya sa United States ng madaling araw kasi natutulog pa yung mga tao doon. Number 7. Before the invention of cameras, satellites, and drones, nabanggit na. Patungkol ito sa mga camera. Okay? Patungkol ito sa mata ng Diyos, yung Proverbs 15 verse 3.
verse 15, verse 3, sinasabi rito, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." Okay? The eyes of the Lord, referring na ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. Pinapakita rito na ang mata ng Diyos ay para siyang camera or satellites. Kasi may camera din yung satellites o drones, may camera din yon na nakakalat yan, hindi lang sa buong mundo, di ba? Okay? At sa buong kalawakan ay nakikita ng Panginoon ang nangyayari. 2 Chronicles 16:9. Sabi rito, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars." Okay? Yung patungkol dun sa Panginoong Diyos at saka yung si Satan ay nag-usap dun sa Job chapter 1 and 2 yata yun, na kasi yung dati sabi nila pumunta daw doon ang sinabi in the presence of the Lord. Actually, pwede sila mag-usap in the presence pero malayong distansya. Diba? Dahil sa noon kasi hindi pa maunawaan yun. Pwede ba makarating ang diablo sa impyerno ay makasalanan sa langit, di ba? Dahil makasalanan siya. Pero pwede sila mag-usap kahit malayo sila. At sa panahon natin ngayon, hindi na problema yon, di ba? Kasi meron ng meron ng tawag dito yung webcam, di ba? Zoom, ganyan. Pero nung hindi pa nauuso yung mga gadget ng 19th century, iniisip nila parang may contradiction Pero hindi contradiction yun. Hindi sila nag-usap ng malapitan ng Diablo at saka ng Panginoong Diyos dun sa Job chapter 1 and 2. Okay? Number 8. Last na to. Marami pa to pero sa ibang panahon na natin pag-usapan yung maraming wonders na pinakita o yung creation ng Panginoon. Dito sa number 8. Some modern scientists today discovered water in Mars, noong September 27, 2012, meron silang siyempre satellites. Yung satellites, pumunta sa kalawakan, malapit sa Mars, doon mismo sa Mars. Tapos naglabas sila doon ng rover, unmanned siyempre, remote control lang yon. Na yun yung nagte-test, nag-experiment, at kumukuha ng mga samples ng mga doon, ng mga elements, ng mga chemicals, doon sa, kung sa amang planeta sila pumunta. Kumukuha sila ng sample. Dati noon, ang napag-aaralan lang ng mga scientists yung outer o yung outer space lang surroundings ng planeta Pero itong rover na to, ang pangalan Curiosity rover ng NASA. Pati yung ilalim ng ground ng Mars napag-aralan nila kung anong content noon. Okay? At napag-alaman lang na merong water content yung buhangin doon, kung ano man yun. Na kung saan dito, ito, 2012, napag-aralan na meron palang tubig. Samantalang sa Bible, sa Genesis chapter 1 palang verse 6, nabanggit na yan. Na merong tubig sa labas ng mundo. Okay? Yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Ganyan po kadakila ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kasi syempre, obviously, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung kaya, ito ay totoo na umaayon sa siyensya. Lahat ng creation ng Panginoon nagsasabi na merong Diyos. At yung Diyos na yan ay iniingatan tayong tao. Okay? Subalit, ang mga creation ng Panginoon, lalo na yung outer space, di ba? Hindi siya magsasabi na mahal ka ng Diyos at namatay siya para sa iyo. 'Di ba? Na namatay si Kristo para sa iyo. Ang Bible lang ang nagsasabi nito sa atin. Na kung saan ang Bible is a God's letter to man, na dapat nating malaman na tayo ay iniibig ng Diyos, na siya ay namatay, na si Kristo ay bumaba sa lupa, namatay na pa ako sa krus para iligtas tayo sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan ang magdadala sa atin sa impyerno.
tayo ay mapapahamak sa impyerno. Subalit ang Panginoon, dahil sa iniibig niya tayo, binigyan niya tayo ng chance na maligtas, na kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon Kristo, tatanggapin mo siya sa puso bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Ang Bible lang ang nagsasabi ng ganyan. Hindi science book. Na sana wag nating maligtaan o maiwanan na dapat, ang sabi ng Bible, tanggapin natin siya sa puso natin. Ang sabi ng Bible, tanggapin natin si Kristo sa puso natin bilang Panginoong tagapagligtas. Okay? Upang tayo ay hindi mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Okay? Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.